Relax muna ngayong Sabado at maki-good vibes sa amin dito sa Good News. Ang sidewalk na ito, pinipilahan ng mga tao, bakit kaya? Para alamin, dadayuhin yan ng Good News Team. Pero teka, may hahapon pa yata sa Halloween. Sino itong vampira na gustong sumama? Dahil may naamoy raw na dugo ang ating vampira, bisita, makikiusyosa na siya sa pila. Hindi pa po, tita eh. Focus muna ako sa restaurant business ko. O bakit? Niligawan ka na ba? Syumera ka na naman eh. Hi mga kapuso! Ako po si AZ Martinez at nandito po tayo sa GMA Cavite kasi may narinig po tayo na may masarap at pinipilahan. Kaya, namahan niyo po kami para i-try po natin. Bakit po kayo pumapila dito? Well, actually, curious lang. Nakita ng anak ko, so sabi niya crispy pa daw. Sabi ko, bakit crispy? Bagnit or litson kawali? Ayan, Sabi nila masarap daw at saka malaman. malaman. Kaya yung misis ko, pinapila talaga ako rito para matikman niya rin. O sana nga pagdating ko sa dulo, hindi pa ako maubusan. Ang pinipilahan pala, itong dinuguan na pina-espesyal daw ng malutong na sahog. Ito raw ang baby business ng magkasintahang Tony at Ryan. Pagtitinda ng dinuguan alone was an idea of my grandma. Yung lola ko po, si Lola Cora. Hanggang sa naipasa niya sa mga anak niya, hanggang sa amin mga apo niya. Bago pa man nila umpisahan ang dinuguan business, ginagawa na raw itong negosyo ng pamilya ni Tony. Yung bunso kong kapatid po, nag-start siyang magtinda ng dinuguan ulit. Hanggang sa mas nagustuhan ng tao yung dinuguan. Kapag may tinda, tsaka kami maglalabas ng table, ng payong. Ang last pay raw ni Ryan, ginamit nila para bumili ng mga gamit at sangkap pang negosyo. Kung mag-end of contract na po ako, yung last sahod ko, inisip po namin, gayahin po namin yung kapatid po ng asawa ko na magdinuguan din po. Si Ryan din ang nakatoka sa kusina. Tinuro po sa akin ng Hands-on po. biyanang ko po. Tag pong personal na tinuro po sa akin. At siyang punong abala sa pagluluto ng crispy dinuguan. Pagdating ko po ng mga 9 or 10, ako na po magluluto. Hanggang mga 3:30 po. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, mag-uumpisa na sila ng bentahan. Hindi na nga raw inakala ng magkasintahan na papalo ang dinuguan nila. Kaya naman ang kita nila, uma-ariba. Nag-start po kami first few months namin. Sa isang kaldero, ang nagiging benta lang namin is 3,000 pesos. Ngayon po sa tatlong kaldero, to 25,000 na po kami per day. Kung dati rin daw na may problema sila kung saan kukuha ng pera, ngayon may mga naipundar na sila. Tapos nakabili kami ng tricycle. Motor po muna. Motor, tapos... yung side. Maliban pa sa tricycle, ongoing na rin ang construction ng bago nilang kusina na gagamitin para sa dalawa nilang branch. 2 branch po. Sa may Carmona branch po, tsaka po GMA branch. Sige na nga, Ryan at Tony, pakita niyo na sa amin kung paano iluto ang iyong Wonder Crispy dinuguan. At makalipas lamang ng ilang minuto, katakam-takam naman yung dinuguan na yan, Tony at Ryan. Pero ang talagang binabalik-balikan daw ng kanilang mga parokyano, ang pagiging crispy ng kanilang dinuguan. Dahil na rin sa crispy toppings na kanilang inilalagay. Kung sina Tony at Ryan ay partners in life and in business, may partner din daw ang kanilang crispy dinuguan. Meron po tayong supplier sa puto bigas natin. Doon talaga ata galing yung puto bigas na purong gata. Kaya magtataka pa ba kayo kung bakit tinatangkilik sila? At sa kahabaan na nga ng pila, ano itong nahagip ng aming kamera? Pati raw ang multong ito makikitikim sa viral dinuguan. Hoy ate! Ba't ka naka-costume? Nakagawan mo ba
ba ako ng spotlight? Di Gusto ko tikman yung dugo nila kasi masarap daw eh. Nakita ko lang sa social media. Social kasi yung aswa ngayon may cellphone na eh. Ang good news, makakakain ka na ng crispy dinuguan. Pero ang challenge, pabilisan pa rin. Sino pa bang perfect kalaban ni AZ, kundi itong nakikipila ring multo? Sa loob ng 1 minuto, paramihan ang makakaing dinuguan. And ready, set, eat! Totoo nga masarap, no? Oo. Tsaka ma-crispy talaga yung Sobrang ano crispy yan. ng ano. ng Lechon kawali or bagnet ba to? At aba teka, nagchikahan pa talaga kayong dalawa ha? Maya-maya pa, humirit ang ating mga challenger ng water break. At pagkatapos, tuloy ang challenge. Time is up mga challenger! Sino kaya sa Vampira at Mumu ang mas kokonti ang natirang crispy dinuguan? Sino pa ba ang hahatol kundi ang crispy dinuguan king na si Ryan? Ito, konti sa sabaw, marami laman. Dito naman, marami na sabaw, konti ang laman. Pero ang hirap mag-desisyon eh. Siya sa dugo. Pinataw po namin ko yung na lang po, character. Pares, panalo na lang po. In character talaga man. Oo, in character. Ako mahilig sa dugo, siya mahilig sa laman. Good job, challengers! Kaya sa mga gaya ni na Ryan at Tony na gustong magnegosyo, laban lang. Dahil malay nyo, nasa simpleng crispy dinuguan na ang swerte nyo. Hatid namin ang mga kwentong magpapa-good vibes sa inyo. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Binatang ihatid lang sana ng ina sa Zumba session, napasayaw dahil sa sikat na Zumba instructor. Kilalanin si Yaya na kung maka-I love you sa mga alaga, daig pa raw ang asawa at jowa. I miss you, Day. Amping mo diha, Day, ha? Love you, Day. Paano kung makasaksi ka ng taong nahusgahan nang dahil sa kanyang timbang? Ang sikip-sikip na nga, ang laki-laki mo pa. Titindig ka ba? Hindi ka raw mapapagod sa pagzumba kung ang instructor mo naman magaling na, gwapo pa. Sila ang mga dancer na anumang tutugtugin, walang uurungan. At sa kanilang paghataw, tiyak kang mapapa-wow! Maki-aura, rampa at hataw sa mga Zumba dancer ng Bulacan. Pero sa social media, kinaaliwan itong anak na lalaki ng isang nanay na dapat daw sana ay maghahatid lang ng ina sa Zumba session. Pero ang ending, napasali na rin siya. Sino ba naman daw kasing hindi mapapainda kung ang Zumba instructor, ang 90s heartthrob at universal motion dancer na si Wawi de Guzman? Sabi ng isang friend namin, support niyo naman ako dito sa Kalumpit. Sabi ko, tara, punta tayo doon. Doon si Wawi, pa-picture tayo. Kaya ang anak nitong si Russell, nakatsinelas man daw noon, abay, bigla na lang pumagit na sa dance floor. Nung lumabas na po si Sir Wawi po, naging wild na po yung crowd po. Sobrang hyper na po nila. Napahataw na rin daw si Russell ala Wawi de Guzman. Parang nahawa ko dun sa energy nila. That time po, parang hindi ko na inisip kung may makakakita ba sa akin or wala. At nang i-upload niya ito online, pumataw rin ang views nito ng milyon-milyon lang naman. Katuwaan lang po na i-content po namin sa TikTok kasi first video ko po yun sa TikTok. Hindi ko naman po expect na makakagain po siya ng ganong kadami na views po. Pero sa maniwala kayo o hindi naman pala talaga mahilig sa Zumba noon ang ina ni Russell na si Grace. Taong 2012 daw, nang mamayapa ang asawa niya dahil sa sakit. Kasi sa family na yon, diabetic. Then one day na lang, nag-collapse yung lungs niya. Yun na. And they end up. Dahil sa pangyayaring ito, siya na raw mag-isa ang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Siyempre, pag nawala ka na ng kasama sa buhay, malungkot. Lalo na pag inaalagaan ka. Pagka lagi may nagbibigay sa'yo ng pagkain, naglalagay ng toothpaste sa toothbrush mo, titimpla ka ng kape, pag niluto ka ng pagkain. Then all of the sudden, isa ka na lang.
Nagtatrabaho sa bangko si Grace. May sarili ng pamilya ang panganay niyang anak, habang naiwan sa kanyang pangangalaga ang dalawa pa. Pero ang pagiging solo parent, hindi raw madali, lalo at nag-aaral pa si Russell at may Down syndrome naman ang isa pa niyang anak na si Patrick. Ang madilim na parteng ito ng buhay ni Grace. Tila raw nagkaroon ng munting liwanag mula noong makahanap siya ng bagong libangan, ang pagzuzumba. Dati, sa bahay lang ako. And then, yung friend ko, attend ka naman para malibang ka. May Zumba pag weekend. Malaki ng araw ang naging tulong ng pagzuzumba sa kanyang buhay. Dahil sa bawat indayog daw ng kanyang katawan sa musika, tila nalilimutan niya ang bawat bighati at lungkot na kanyang dinaranas. Actually, yun yung isang reason, una makapaglibang. Kaya ako nagdire-diretso ko na yung Zumba kasi nakaka-healthy yan. Nakakawala ng stress, tapos magkakaroon ka pa ng mga friends. Si Grace, tila nakahanap ng bagong pag-ibig sa Zumba. At sa muli niyang pagbangon, naroon daw palagi si Russell, nakasuporta sa kanya. Itong si Russell naman, yung aking kasama lagi, nagda-drive, kasama sa mga Zumba. Pinipicturean ko lang po si Mami kasi yun po ang hilig niya po talaga. Pagdating niya, hanapin niya agad yung mga friends niya, picture po sila. Parang mag-best friend ang araw sila. Dahil pareho ang kanilang mga hilig sa buhay. Lahat naman ng anak ko ka-close ko. Kaya lang itong si Russell, medyo magkamukha kami ng hilig. Sayaw, then labas, and then sa driving, siya din, mahilig siya mag-drive. Ito palang bida nating mag-ina. Abay, matagal na rin may talento sa pagsayaw. Ika nga, nasa dugo na yan. May folk dance, meron din namang na latest naman na sayaw. Presentation, ganun sa school. Kapag kami mga sayawan, kapag napipilit, lalo na nung bata ako, ayun, pinapasayaw po ako nila. At eto pa, idolo rin ng mag-ina ang celebrity Zumba instructor na si Wawi de Guzman. Fan din ako ni Juday, nakikita ko siya, nagsasayaw. Saka sikat siya sa TV na as a dancer. Gusto ko rin siyang makita. Kilala ko po si Sir Wawi kasi isa po siyang sikat na artista. Kaya ang dance heartthrob at celebrity Zumba king na si Wawi de Guzman, may pasurpresang hatid para sa mag-inang Grace at Russell. Hello po, greetings po kay Miss Grace and Russell Fabian. Anyway, hopefully po magawi ulit ako dyan sa inyong area para makapag-Zumba tayo. God bless po at ingat po palagi. Masaya kami kasi nag-greet kami ni Wawi, na-appreciate niya yung pag-attend namin sa Zumba niya. Saka, ang galing talaga ni Wawi. Napasayaw po talaga ako nung kayo na po yung nag-instruct po. Talagang na-feel ko po yung groove and vibe niyo po. Ang buhay, parang pagsasayaw lang ng Zumba. Saan ka man dalhin ito? Hataw lang. Dahil sa bawat pag-indak, siguradong hatid mo'y inspirasyon na punong-puno ng... Gaano ka ka-sweet sa iyong katsyar? Hi, Day. Belated happy birthday, Day. I love you. Sa mga screenshot ng convo na ito mula sa cellphone ng isang babae, viral ang palitan ng sweet messages. Pati mga I love you may resibo. I miss you, Day. Amping mo diha, Day, ha. Love you, Day. Ang nagpadala kasi nito, hindi asawa o jowa niya, kundi si Yaya. Ako si Romana Manco, ako trabaho dire helper. Nakilala namin sa Panilan, Cebu City ang 51-year-old na si Romana Manco o Yaya Maning kung tawagin ng pamilyang kanyang pinapasukan. Ang pagsisilbi niya sa pamilya, hindi lang daw umabot sa 1, 2 o 3, kundi sa 4 na henerasyon. So Yaya Maning was there when I graduated elementary. She was also there when I graduated high school. She was there on my 18th debut. As in talaga lahat ng milestones ko andun talaga si Yaya Maning. Bata pa lang si Yaya Maning, maaga raw ito namulat sa kahirapan. 12 taong gulang nang magsimula siyang magtrabaho bilang magsasaka. Kagamay na ako, miskwila ko sa usa ka semana katulo lang kay magtabang kog uma sa akong mama. Mananumig kamote, uban pang gulotmon para lang may makakaon. 18 years old naman siya nang mamasukan sa pamilya Tan. Agaw ingon mga nangita sila si Sir Jerry o katabang mo na yung sulod ko.
Lipay kay ko kay nakasulod na kog trabaho. Pero sa edad na 19, nagkapamilya si Yaya Maning. 3 taon pagkatapos niyang manganak sa kanyang panganay, namasukan siya muli sa pamilya Tan. Mula sa lola ng pamilya, naipasa si Yaya Maning sa kanyang anak na babae. At dito na niya sinimulan ang pag-aalaga sa 4 nitong anak. Kung may eskwela na sila, ang balong nila, digoon ako, sudlayon, hungitan. Lisan ako para pa eskwela na. Nagkahapon, maghulat ko nila, ilisan naman ako po, mag-prepare na po pagkaon nila. Lahat ng kanyang sakripisyo sa trabaho para raw sa nooy 4 na niyang anak na naiwan sa kanilang probinsya. Bahalag layo ko nila, akong sakripisyo o sa akong mga anak, parang nanarbaho ko para sila maka-eskwela. Nay panahon nga mingawon ko sa kong anak, mananghid ko lang surgery, musugot naman, nga mauli sa ko kadali, balik na po ko nilang trabaho, kay nay suporta sa kong mga anak. Masakit man ang mawalay sa sariling mga anak, kinailangan niyang magsakripisyo para buhayin ang pamilya. Pero malayo man sa pamilya, nakahanap naman siya ng pagmamahal mula sa kanyang mga alaga. Aside from cooking for us, Yaya Maning was always there in times of comfort. So pag nalungkot kami, pag umiiyak kami, she would always lend us a hand or listen to what we had to say. And yes, of course, we treated her talaga like a second mom. Parang kami na yung 4 na mga bata niya. Ang pagmamahal at pag-aaruga na hindi na ibigay ni Yaya Maning sa 4 na mga anak, na ibuhos daw niya sa 4 na mga alaga. She probably took care of me for the longest time, even until now, kasi ako lang ang nakatira dito sa bahay at wala na yung ibang siblings ko. Nahihiya ako sa other kasambahay na makiusap sa kanila, pero with Yaya Maning, as in 100% myself talaga ako with her. Hindi naman daw maiwasan na makaramdam ng selos ang tunay na anak ni Yaya Maning dahil wala sa tabi nila ang ina habang lumalaki. Kinalaunan, naintindihan din ng mga ito ang sakripisyo ng kanilang ina at nagpatuloy magtrabaho si Yaya Maning sa pamilya Tan. Dami talaga siyang pinagdaanan but she still chose to work for our family. Kahit maka-work siya kahit saan, wherever she wants. Since Yaya Maning is very talented, she still chose to work for the Tan family. At dahil sa napamahal na ito ng tuluyan, itong si Yaya Maning umabot lang naman ng 28 years sa kanila. So yung memorable ko moments with Yaya Maning was when I told her I was engaged. Actually, I surprised her. So I told her, Ning, may sugat ako sa kamay. Ako nag-uul kay ko, kay ingon si Daisina nga nasamad ko no siya. Nagdala ko band-aid, tambal, dagan-dagan pa ko kay hadlok kay ko kay ingon siya nasamad. Pagtan-aw na ko siyang kamot, wala dahil samad. Tapos I showed her my engagement ring. Tuwang-tuwa talaga siya, umiiyak siya, tapos we were hugging each other, and ako, umiiyak din ako. Kaya noong ikinasal daw si Shena na pinakabunsong alaga niya, Alipay kay ko nga, si Daisina nga ingon klasloon siya. Magdantan og 2 ka tuig, buntis na siya. Para may birthday siya pa yung anak. Alipay kay ko, kay naday kadungan. hindi na nga lang daw sa graduation o kasalan, present si Yaya Maning. Maging sa mga anak ng kanyang alaga, present din siya. O diba, umabot hanggang 4th generation si Yaya. At sa kalagitnaan ng aming shoot kay Yaya Maning at sa pamilya Tan, isang good news ang natanggap ni Yaya. Ang isa kasi sa mga alaga niya, nanganak na. Eto na ang newborn baby ng alaga ni Yaya Maning na si Janie. At sino pa nga ba ang mag-aalaga? Kundi si Yaya. Hi Ning, salamat kaayo sa pagserbisyo sa among pamilya. Bisag nakabalhin nami, imo paghihapon ko kumustaon og lutuan. Apil akong mga anak, pinangga sad kaayo nimo. Ayo-ayo, unya, we wish you all the best and good health. Salamat sa gihatag ni mami ni mo karon, gitagaan ko uli ko mapuhon. Gitagaan ko niya bugas na 25 kilo. Salamat. Hindi man magkadugo, buong-buo naman daw ang pagmamahal na pinapakita nila kay Yaya Maning na parang tunay rin na pamilya. Nahiwalay man sa sariling pamilya, si Yaya Maning naman pagdating sa pagmamahal.
Mga kapuso, naranasan nyo na bang mabash dahil sa inyong pisikal na itsura? Aparador, baboy, taba. Lalo na dahil sa iyong timbang? Yes po, sa mga jeep po, minsan sasabi nila 2 tao na daw yung sakop ko, ganyan. Or di kaya 3, kaya minsan, nahayaan ko na lang. Ayon sa ating eksperto, ang body shaming ay isang form of bullying na hindi dapat ipagsawalang bahala. Kamakailan lang, nag-viral ang post ni Ira Pablo, isang sports reporter. Dito ay binahagi niya ang di umano'y dahilan kung bakit siya natanggal noon sa kanyang trabaho. I wish I had the courage to share this 2 years ago. I became a courtside reporter tapos tinanggalan ako ng trabaho kasi mataba raw ako. Bata pa lang daw si Ira, pangarap na niyang maging sports reporter. Kaya nang natanggap at sumalang sa trabaho bilang courtside reporter sa isang basketball league, dream come true raw talaga ito para sa kanya. Pero ilang buwan matapos matanggap sa kanyang dream job, hindi raw niya inasahan ang sunod na nangyari. Masyado lang mabilis yung pagkatanggal sa akin kasi 3 months pa lang. Walang formal communication na okay, hindi ka na kasama sa pool, pero dahil wala na akong scheduled games, wala na akong assignments, parang gets ko na ganun yung mangyayari. May ibang members ng production na nagsabi talaga sa akin. Ayaw na nila ng masyadong maraming plus size girls. Lahat ng mga plus size sa amin, tinanggal. I was blaming myself na parang bakit kasi hindi ako nagpapayat. Iniyakan ko yun. Parang 1 taon din. Hindi ako nagsalita, hindi ako nag-post, nanahimik lang ako. Dahil daw sa experience na ito, si Ira marami raw natutunan. Never lose yourself sa mga nangyari sa paligid mo. So, if you believe in yourself, you shouldn't let other people bring you down. Iyak ka sandali and then lakasan mo yung mindset mo, hanap ka ng ibang opportunities. This season is all about bringing her back to life. Ngayon, happy and contented na raw siya sa kanyang trabaho at patuloy pa rin na tinutupad ang kanyang pangarap. Sinubukan naman ng good news na hingi ng panig ng pinagtrabahuan ni Ira noon, pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Kinonsulta rin namin ang opinyon ng eksperto tungkol sa isyung ito. Kung contractual yan, discretion ni employer kung ire-renew niya. Okay? Pero ibang usapan kapag na-pre-terminate yung kontrata mong pinirmahan. If it is written in the contract that it is required by the employer that you have this qualification, then you need to comply with it. If it is not written in the contract, we may presume na illegally terminated si employee and therefore, she may file a case. Usaping body shaming ang magiging inspirasyon ng social experiment natin ngayong Sabado. Ang eksena sa isang restaurant, kasabwat ang isang plus size na waitress. Uy, ano ba yan? Aksidente nitong mababangga ang ating kasabwat na customer. Pero imbis na patawarin, tatarayan at ibabash pati ang kanyang pisikal na itsura. Bakit ka ba kasi na-hire dito? Ang sikip-sikip na nga, ang laki-laki mo pa. Ma'am, pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Bakit po kailangan katitimbang, kailangan niyo po insultuhin? May makikialam kaya sa ating mga kapuso? Laki-laki mo. Sa eksena ng body shaming, Bakit ka ba kasi na-hire dito? Ang sikip-sikip na nga, ang laki-laki mo pa. Ma'am, pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Bakit po kailangan katitimbang, kailangan niyo po insultuhin? ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao? Ang social experiment natin, magsisimula na. Uy, ano ba yan? Ma'am, sorry po. Ang laki-laki mong harang. Ma'am, pasensya na Naku, po. ang late-late na nga dito. Ang laki-laki mo pang harang. Ma'am, grabe naman po kayo. Ay, naku, ano grabe ba? Waitress ka ba dito? Sure ka na waitress ka dito? Yes, Ha? ma'am. Ang laki-laki mo, ang taba-taba mo eh. Dapat sa'yo, magpapayat ka muna bago ka mag-apply dito. Ma'am, grabe naman po, ma'am. Ang mga kumakain napapalingon na sa eksena ng ating mga kasabwat. Pero pinili nilang hindi na sumali sa komosyon. Siguro ikaw kumakain ng mga pagkain dito. Ma'am, hindi po. Kaya ganyan ka. Ang laki-laki mo. Pasensya Laki-laki na mong po. harang. Hindi naman po sa amin yung timbang ko. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko dito. O siya, tama na ang bashing. Ano kayang say ng mga kapuso nating nakasaksi ng bullying? Hindi naman po talaga nag-base sa size dapat. Naging crew din po ako, so alam ko yung feeling na hindi discriminate ka dahil lang sa size.
Sa trabaho naman po kasi dapat tayo lahat pantay-pantay, ano man itsura natin po. Yung daway lang po ng pagsasabi niya ng ganon, nakaka-affect din sa mindset ng ng isang tao. Lubusin na natin! I-take 2 na natin ang eksena. Meron na kayang makikialam this time? Ay, ano ba yan? Sorry po. Alam mo kasi late-late na nga dito. Ang laki-laki mo pang harang. Pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Naku, anong gagawin mo dito sa damit ko? Waitress ka ba dito? Yes po. Dito ka nag-work? Sa laki mong yan, dito ka nag-work? Ay naku, dapat sa'yo sinisisanti. Bakit kailangan niyo po ano yung weight? Hindi, ang laki-laki mong harang. Hanggang may nanindigan na para sa ating waitress. Whether you're thin or you're fat, it will not define you. Your job is not to discriminate her, okay? She already apologized, yet you're shouting her, and it's not good. I mean, let's say you're beautiful, you're pretty, but you don't have the manner, then useless. You're pretty, but you don't have the attitude. Think, oh my God, get on your senses. Hello po ma, from GMA po kami. Kapuso, kalma. Social experiment lang po. I just don't like those kind of attitude. Yung physical appearance, hindi naman yun yung magde-define on how you give a service. Salamat ha sa iyong pag-speak up. Yung sa mga nababody shame, of course, ang impact nito sobrang mabigat. Lalo na kung paulit-ulit at kung umaabot sa point na naapektuhan na ang kanilang mga gampanin sa buhay, feelings of decrease ang kanilang self-esteem, decrease self-worth. Yung mga victim, of course, it's okay to reach out and talk about it. Now, ask for help. Ano man ang sukat, hindi mo deserve na ma-judge ng kahit na sino. Sabi na nga, ang katawan, nagbabago. Pero ang kabutihan ng iyong puso, kailanmay hindi maglalaho. Oh my God, get on your sense. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account at baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway na-inspire po kayo sa aming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.